Pangalawa, ito yung withholding the tithe. So, ibig sabihin, ito yung pagpigil ng ikasampung bahagi. So, ang umahadlang para sa ating umaapaw na pagpapala, ito yung pagpigil sa ating mga ikasampung bahagi para sa Panginoon. Pagsira ng tiwala sa plano ng paglalaan ng Diyos. Ang ikasampung bahagi ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagsunod at paggalang sa Diyos bilang iyong pinagmumulan. Kapag ipinagkait natin ang ikasampung bahagi, lumalabas tayo sa disenyo ng Diyos para sa probisyon, proteksyon, at pakikipagtulungan. So kaya kapag hindi tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi, tinatanggihan natin yung pagpapala na dapat ibigay sa atin. Tinatanggihan natin yung provision na dapat ang Diyos ang mag-provide para sa atin. At tinatanggihan natin yung proteksyon na binibigay ng Diyos sa atin. Ito'y maaaring hindi natin ito napagtanto. Ngunit ang pagpigil sa kung ano ang pag-aari ng Diyos ay naglilimita na nais niyang palabasin sa ating buhay. So nalilimitahan tayo. Nalilimitahan yung ating mga pagpapala dahil sa hindi pagbibigay ng ikasampung bahagi. So ito yung nakakahadlang sa ating pag-uumapaw na pagpapala. Kaya dahil dito, ito yung sinasabi sabi niya rito, sa Malakay 3 verse 8, sabi niya, nanakawan ba ang Diyos ng isang tao? Datapwat, ninakawan ninyo ako, sabi sa mga ikasampung bahagi at handog. So kaya kapag hindi tayo nagbigay para sa Panginoon ng ikasampung bahagi, ibig sabihin, kung ano yung kinikita natin sa isang buwan o isang every 15 days, so dapat ibinibigay natin ang 10% dahil hindi ito para sa atin. Dahil kung hindi natin ibinibigay, ibig sabihin ninanakawan natin ang Diyos. So, ano ang matinding kasalanan? Ninakawan natin ang Diyos o ninakawan natin ang tao? So, mas matinding ninakawan natin ang Diyos. Dahil ito ay kalapastangan para sa Kanya. Sa verse 9, sabi niya, nasa ilalim kayo ng mga sumpa ang iyong buong bansa dahil ninakawan ninyo ako, sabi niya. So kaya kapag ang tao ay hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi, 100%, siya'y nagnanakaw sa Panginoon. Na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng Diyos sa isyu ng katapatan sa pagbibigay. Ang pagpigil ng mga ikasampung bahagi at mga alay ay nilalarawan bilang pagnanakaw sa Diyos dahil ang mga ito ay nararapat sa Kanya bilang isang gawa ng karangalan at pagsamba. So ang pagsuway na ito ay humahantong sa isang pambansang sumpa. So kaya nga kapag ginawa natin ito na hindi tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi, ito yung sinasabi na makakaranas ng sumpa sa Diyos hindi dahil gusto ng Diyos na parusahan ka, ngunit dahil sa ang kanyang mga tao ay tumatalikod sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo nagbigay ng ikasampung bahagi, tinatalikuran natin ang Diyos. So, ibig sabihin, kahit na sa pagtutuwid, ang puso ng Diyos ay upang ibalik ang relasyon at pagpalain tayo. Kaya nga ang sumusunod, ito yung nagpapakita ng Kanyang paanyaya na bumalik at magtiwalang uli sa Kanya na nangako ng kasaganan, proteksyon, na hinihimok tayo bilang mga mananampalataya na mabuhay ng may katapatan, karangalan at pagbubukas palad sa Diyos. Kaya nga sinasabi pa niya sa Malakay 3 verse 10, sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, test me and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. So, ibig sabihin, kapag tayo'y isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ito yung tinatawag tayo ng Diyos bilang mga mananampalataya na dalhin ang ating ikasampung bahagi bilang tapat at masunurin sa Kanyang bahay. So, bilang kapalit, inaanyayahan niya tayo na subukan natin siya
na nangako siya na nag-uumapaw ng mga pagpapala bilang kapalit, bilang tugon na inihayag nito ang puso ng Diyos upang pagpalain ang pagbubukas palad at pananampalataya. At ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbibigay sa Diyos ay hindi isang kawalan, ngunit isang landas upang maranasan natin ang masaganang pagpapala. So kaya nga kung gusto natin na maranasan natin ang pagpapala, ibigay natin ang para sa Diyos na 10%. At yung offering, ito yung katumbas din ng kapag nag-offer tayo, ito yung katumbas din ng kung magkano yung binibigay natin sa tithes, ganun din sa akin, ganun ang ginagawa ko. So, kung magkano yung tithes, ganun din yung ino-offer ko. So, kaya nga dito sinasabi na, ang ika-10 bahagi hindi tungkol sa Diyos na nangangailangan ng pera. Ito ay tungkol sa pagtitiwala at pagmamay-ari ng Diyos kung ano ang meron sa atin. Ang ika-10 bahagi ay hindi tungkol sa nangangailangan ng pera. So kaya nga ito ay sinasabi na ang pagbibigay sa ika-10 bahagi ay nagsasara ng pintuan ng pagpapala. Ang pagbibigay nito ay naglalabas ng supernatural na daloy ng pagpapala. So kaya nga kapag pinipigilan natin ang pagbigay ng ika-10 bahagi, pinipigilan din tayo ng Diyos na tayo pagpalain. Sila lang, amen? Dito ay nagbibigay ng ika-10 bahagi. So kaya nga sinasabi niya, dahil kapag tayo nagbibigay ng ika-10 bahagi, tayo iingatan niya sa ang pangako niya sa atin, sa Malakay 3 verse 11, pipigilan kong lamunin ang mga peste ang iyong mga pananim at ang mga upas sa iyong mga bukid ay hindi na malalagak ng kanilang mga bunga bago ito mahinog, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So kaya nga mahalaga sapagkat kung mayroong security ang ating lahat ng ating mga ginagawa, halimbawa bumili tayo ng bahay, nilagyan natin ng security, insured, naka-insured. Ibig sabihin, kapag tayo bumili ng bahay, naka-insured, yun ang ibig sabihin na nagbigay tayo ng tithes doon sa pinagbili natin ng bahay. Kapag tayo may binili tayo mga ari-arian, sasakyan, or ano, kung binigyan natin ng tithes, yung pagbili natin, so ibig sabihin, iingatan niya ang lahat ng mayroon sa atin na ipinagkatiwala na sa atin sapagkat may security. Ito yung sinasabi niya na nangako siya na poproteksyonan niya. Ito yung sinasabi na nangako ng proteksyon at paglalaan. Ang biyayang ibinigay niya sa atin. So, ibig sabihin, lahat ng bibili natin, kung yan ay may protection sa Panginoon, pangangalagaan niya yan na hindi masira at hindi agad-agad mawala. So kaya nga dito sinasabi na nangakong kapag pinaparangalan natin ang Diyos sa tapat na pagbibigay, hindi lamang siya nagbubuhos ng provisyon, kundi binabantayan na din niya yung mga biyayang binigay niya sa atin, yung mga bunga ng pagpapagal natin. So kaya nga hindi yan mawawala sa atin kapag binigyan natin ng proteksyon. Dahil iyan yung pinangako ng Panginoon na iingatan niya ang lahat ng mayroon sa atin kapag tayo sumunod sa kanyang pagbibigay. Kaya ito nagpapaalala sa atin ang pagsunod ay naganyaya hindi lamang sa kasaganaan, kundi pati na rin sa banal na proteksyon at pabor ng Diyos kung ano ang pinagkakiwalas niya sa atin. So kaya nangako ang Diyos ng proteksyon, paglalaan at kasaganaan kapag tayo nagbibigay ng ika-10 bahagi. Kaya nga sabi niya, test me, ito yung tanging lugar na kasulatan kung saan sinabi niya, subukan mo ako. So kaya nga, kapag ginawa natin ito, malalaman natin, ako, nasubukan ko na. Kaya nga, ito yung mahalaga na tayo sumunod sapagkat kapag hindi tayo sumunod, ito yung nakakahadlang sa pag-uumapaw sa mga pagpapala na dapat nasa atin. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan at isang halimbawa dito,
sinasabi tulad na lamang ng Israelita sa Haggai chapter 1 verse 6 to 9. So ito yung marami silang itinanim, ngunit kakaunti ang ani dahil sa pinabayaan nila ang bahay ng Diyos. So sa verse 6, Haggai chapter 1 verse 6, marami kayong itinanim, ngunit kakaunti ang inyong inani. Kumain ka, ngunit hindi sapat. Uminom ka, ngunit hindi ka nabusog. Nagsusuot ka ng damit, ngunit hindi mainit. Kumikita ka ng sahod para lamang sa ilang bagay na mga ito, sa isang pitaka na may mga butas. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay pinabayaan ng Diyos na hindi siya nagbigay ng ika-10 bahagi, kahit anong pagsisikap ng isang tao, laging kapos. Dahil naranasan ko na yan. Lagi akong kapos nang ako ay hindi nagbibigay ng ika-10 bahagi. Wala pang sweldo, ubos na ang pera. So kaya nung ako ay naging tapat, saka lang ako na kahit na God provide lagi. So hindi na uubos. Amen? Kaya sinasabi pa sa verse 6, 7. Ito ang sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Pag-isipan ninyong mabuti ang iyong mga lakad. Verse 8, sabi niya, umakyat ka sa kabundukan at magbaba ng kahoy at itayo mo ang aking bahay upang ako ay masiyahan dito at parangalan, sabi ng Panginoon. So verse 9, ito yung sinasabi na malaki. Ang inaasahan mo, ngunit tingnan mo, maliit lang. Ang dinala mo sa bahay, ako'y sumabog. Bakit? Sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat, dahil sa aking bahay na nananatiling sira habang ang bawat isa sa inyo ay abala sa kanyang sariling bahay. So ito yung sinasabi na ang mga tao, trabaho ng trabaho, wala silang panahon sa salita ng Diyos. So ang tahanan ng Diyos ay wasak dahil wala silang panahon. So ibig sabihin na ito yung kahit ano pagsusumikap ng tao at pinabayaan niya ang tahanan ng Diyos, nananatiling wasak ang tao. So kaya nga ito yung sinasabi na nagpapakita ng mga kahinatnan ng pagbababaya ng mga prioridad sa Diyos. So dahil dito, ito yung diba sinasabi ng Diyos na lagi dapat natin priority ang Diyos. So nakikita natin kung sino lang ang nagpa-priority ng Diyos, di ba? Ang dami natin ngayon. So, alam na natin kung sino yung pinapriority nila ng mga tao. Hindi nila pinapriority ang Diyos, mas pinapriority nila yung trabaho, negosyo, pamilya. So, kaya nga ito yung sinasabi ng Panginoon na hinayaan niyo akong wasak ang aking tahanan. Ngunit kayo ay ginagawa niyo na magpakabisi sa inyong sariling tahanan. Makasarili, yung sinasabi na ito ay nagpapakita ng kahinatnan ng pagpapabaya sa mga prioridad ng Diyos. Ang mga tao ay nagtatrabaho ng gusto. Nag-aasikaso, nagsusumikap, sa kanilang mga pagsisikap ay walang bunga. So, ibig sabihin na kahit anong pagsisikap ng mga tao, magiging walang bunga kung wala ang Diyos sa kanila. Dahil pinabayaan nila. Iyon yung sinasabi na walang bunga dahil sila'y nakatuon lamang sa kanilang sariling kaginawahan. Habang ang bahay ng Diyos ay wasak, so ibig sabihin, wala na silang ugnayan sa Diyos. Yun yung sinasabi na, maibiging sinasaway ng Diyos at nananawagan para sa muling pagkakahanay. Parangalan muna siya sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng kanyang templo. So, pinabayaan na ng tao ang templo ng Diyos, which is tayo. So, wala na tayong ugnayan sa Kanya. Dahil sa busy-busy sa pagtatrabaho, busy-busy sa pag-aasikaso sa tahanan, busy-busy sa mga gawain ng sanlibutan. Kaya sabi dito, kahit anong pagka-busy niya sa sanlibutan, magiging walang bunga. Dahil sa pinabayaan niyo ang tahanan. Sila, amen, wala dito. So, kaya nga dito sinasabi na, ito yung sinasabi na ang mensahe walang tiyak na oras kapag inuna natin ang Diyos, pinagpapala niya tayo, inaalalayan niya tayo. Ngunit kung inuuna natin ang ating sarili
at nakalimutan ang kanyang mga layunin. So, ang kanyang mga layunin na dapat sambahin natin, parangalin natin siya, bigyan natin siya ng panahon. Sa kapag nakalimutan natin ang ating tungkulin sa Panginoon, ito yung magiging ang ating mga pagsisikap ay walang kabuluhan. So, proven and tested dahil ako mismo nakaranas yung pagsisikap ko nang wala ang Diyos, walang kabuluhan. Nauni lamang sa maraming utang, stress, pagod na pagod sa pagtatrabaho, pero wala pa rin nangyari. So, kaya kapag napabayaan natin ang gawain sa Panginoon, ito yung magiging sabi na kahit anong pagsisikap ng isang tao, magiging walang kabuluhan sapagkat pinabayaan natin ang ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga ito sinasabi na isang panawagan na suriin ang ating buhay. Hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos na higit sa ating pakinabang. At pagtiwala na siya ay magbibigay kapag pinaparangalan natin siya. So kaya nga tayo kahit tulad ngayon, 1 milyon. 1 milyon. So, ginagawa ko pa rin ang tungkulin ko. Dahil ito yung layunin natin sa Panginoon. Minsan, nag-preach ako sa online. Minsan, 1 milyon. Minsan, 0 milyon na nakikinig. Pero patuloy pa rin ako. Dahil ito yung layunin natin sa Panginoon. Kaya nga, ito yung dapat na huwag natin pabayaan ang ating ugnayan sa Panginoon. Dahil lahat ng ating ginagawa, kung priority natin ang Panginoon, pinaparangalan natin siya. At tayo ay bibigyan niya na lahat ng ating pangangailangan dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya ano yung dapat na maalis sa atin? Kailangan natin na huwag na natin pigilan ang pagbibigay natin ng ating time. Maging ito man ay sa mapagkukunan, financial, maging ito man sa oras, tulad ngayon, na ninakawan na nila yung oras ng Panginoon dahil hindi nila ginagawa ang layunin. So yan yung pagnanakaw. Kaya nga, ito yung nakakapigil sa mga pag-uumapaw na pagpapala, yung hindi natin pagiging tapat sa pagbibigay. Yung oras man ito, mapagkukunan, o talento. So kaya nga ito yung sinasabi na, simulan natin ang 10 bahagi na maging tapat tayo kahit hindi ito komportable. Kaya nga ito yung mahalaga na nagpapakita tayo na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos.